Una sa lahat congratulations sir ano sa pagiging top notcher natin dito sa, licensure examination ng mga midwives. So una sir, kumusta ngayon ang inyong pakiramdam na kayo ay ganap ng midwife, or pasado na dito sa examination and not just pasado, rank 1 pa tayo. Inasahan niyo ba ito sir, Sir Cedric? Masyadong inasahan pero nag-expect na po talaga ako na papasa ako. Parang nafi-feel ko na po siya na kaya ko talagang pumasa pero hindi po ako masyadong nag-expect talaga na makasama sa top notchers list. And so far po ang nafi-feel ko mula kahapon is I'm trying pa po na parang mag-sink in talaga sa akin lahat. And kanina pong umaga pagising ko tapos napapaano na lang ako na sabi ko, totoo na ba? Totoo ba? Na parang ganun po, hindi pa rin po talaga ako makapaniwala. Yun, sir. Opo. Bale Sir Cedric, kailan niyo sir nalaman na yun nga, top 1 kayo dito sa examination and sino ba yung unang tinawagan niyo sir? Nung nabalitaan yung kayo ay rank 1 dito sa examination na ito, Sir Cedric? So, bale po nung April 20, nalaman ko naman na po kasi na doon talaga lalabas nung April 20 yung results. And nag-aabang na po talaga ako noon, nag-aabang na kami noon ng family ko kung kailan, anong oras siya lalabas. And most probably po during that time, nung maghapon po nung April 20 is nakatutok na talaga ako sa Facebook kasi doon po 'di ba unang ina-announce yung kung yung results po ba are out na or ano. And then, ang nangyari po nun, buong hapon, I'm trying to distract myself po talaga kasi tumataas na yung anxiety ko nun na naghihintay nga po ng results. And ang ginawa ko po nun is after lunch, nag-movie marathon na lang po ako nun kasi hindi ko na talaga kaya yung kaba and yung anxiety. And after nung movie marathon, sabi ko wala pa rin. And ang nangyari po nun is after nung movie, natulog talaga ako kasi hindi ko po talaga kayang i-take yung paghihintay and after ko po matulog, nagising ako mga 4:15 ng hapon siguro tapos nilabas po yung results is 4:30 and ang nangyari po nun is una kong nakita pagbukas ko ng Facebook, yung results are out. So, chinek ko po agad yung passers, yung mga lista, yung listahan po ng passers. And nakita ko na po yung name ko, pati po yung name ng mga kasama kong nag-take. And okay na po ako. Wala na akong ina-expect na iba. Okay na po ako dun sa passers list. And bigla pong, bago ako mag-off ng phone, biglang may nag-chat sa akin, sabi, top 1. Sabi ko, anong top 1 po? Saan? Saan nyo nakita? Hindi ko, wala talaga po akong ina-expect kasi. And bigla, pag sabi ko po ng saan, tsaka nilang po sinend sa akin yung list of top notchers. Tapos yun po, nakita ko na nandun na. Tapos hindi ko talaga alam kung ano pong gagawin ko. Kung sisigaw ba ako, kung tatalon ba ako, kung tatakbo ba ako, hindi ko po talaga alam. Tapos ang nangyari po nun is, wala pala sila mama and papa. Umalis po pala sila dito sa bahay. Kaya parang magkakahiwalay kami nung nalaman po namin yung results talaga. Then tumakbo po ako papunta kala Lola, tapos si Lola po yung nakita ko. Tapos yun po, dun binalita ko po sa kanila na na yun nga, top 1 nga po ako, tapos nag-iiyakan na kami lahat, tumatalon na kami lahat kasi hindi na po namin talaga alam. Hindi po talaga namin ina-expect eh. Ganun so. Opo, yun. Eto Sir Cedric, malaman lang namin ano, taga saan po ba kayo and saan po kayong school galing, Sir Cedric? I'm from Nabua, Camarines Sur po. Camarines Sur Polytechnic Colleges po yung school ko. Okay. Puntahan natin sir yung mga paghahanda. Ano ba sir yung mga paghahanda ninyo, bago yung exam? Ayan, para talagang masigurong papasa and magiging top notcher, Sir Cedric. Actually po kasi sir, kakapasa ko lang din po kasi sa nursing licensure examination last November 2025. And ang nangyari po nun is, nung November po, doon po namin nalaman yung result and then December po kami nag-oath taking for nurses. And yung whole December po na yun, kinonsider ko talaga siya as pahinga for me kasi ilang months po kami nagre-review for nursing licensure exam eh. And after po nun, nung lahat-lahat ng kaganapan nung December, January po, doon lang ako nag-start mag-review ng midwifery. And
ang dami pong nangyari kasi ng January eh. New Year, birthday ni Lolo, and then madami po talagang nangyari nun. Kaya hindi ko talaga po alam kung kailan talaga ako magre-review. Kung kailan talaga ako magsa-start mag-review for midwifery licensure. So, bale po, buti na lang, na-stabilize ko na yung time and yung routine ko po nung January. Kaya nakapag-start po ako nung January. So, bale po, nung January is, puro lang talaga po ako basa. Binabasa ko lang po yung mga hiniram kong review materials from my seniors, yung mga passers na po before. Humiram lang po talaga ako sa kanila kasi hindi man po maniwala ang lahat pero hindi po ako nagbasa ng kahit anong libro. Like, hindi po talaga kasi ako book person and makita ko pa lang ang isang libro kahit manipis lang yan na libro, hindi ko talaga kaya kasi inaantok na po agad ako. So buti na lang po nahanap ko talaga yung strategy ko kung paano po ako mag-review. So yun po, bale ang naging routine ko po during the 3 months, 3 to 4 months na review ko po is sa umaga po, ang ginagawa ko is magbabasa talaga ako ng mga concepts. And then after lunch, ang gagawin ko naman po, magbabasa naman po ako ng mga practice questions na may answer na. So, bali po, pag binabasa ko na yung practice questions na may answer, ira-rationalize ko po siya sa sarili ko na bakit to mali, bakit ito yung tama, ganun po. And then, after po nung maghapon na yon, mga bandang 6 p.m. up until 8 or more, ang ginagawa ko naman po, umasa ako sa mga AI tools, mga AI channels po. So, bale, mula January, nag-ask po ako sa AI na parang bigyan po nila ako ng daily questions, 50 items na daily questions, ganon. Mula January po, up until March, nung March po, almost 500 questions daily na ako nun galing sa AI po. So, bale, basically, ganun lang po yung naging routine ko for the past month. Oh, okay Ganun po. po. Ito Sir Cedric, nakalimutan ko palang itanong. Siyempre kayo pala sir ay nag-take din ng ano ng nursing na sa examination ng nursing and nakapasa rin kayo. Pero bakit po kayo sir nag-decide na mag-aral pa rin and mag-take nitong midwifery exam? Ano ba yung nagtulak sa atin sir or nag-motivate sa atin, Sir Cedric? So, bale po, si mama po kasi registered midwife po siya. And feeling ko malaking factor po yun na registered midwife siya kasi nakita ko na po yung work nila even before pa. Like bata pa po ako, nakikita ko na yung galaw nila dito sa clinic. And also, big factor din po talaga na may sariling lying-in facility po yung family namin. And during my yung student nurse era ko po, ang nangyari po nun is parang pag wala akong duty or pag wala akong ginagawa, dito po talaga ako sa clinic namin pumupunta and yun po, nagtatry din po ako maki-interact sa patients and then sinusupervise naman po ako nila mama na halimbawa magpaanak, parang nag-a-assist na po ako sa kanila nun. So, feeling ko po talaga big factor na meron po kaming sariling facility. That's why yun po ang nag-push talaga sa akin na mag-take pa ng midwifery licensure exam po. Okay po. Eto, Sir Cedric, maitanong ko lang, during the exam, saang subject kayo, sir, yung tingin niyo nahirapan kayo? At meron ba kayo, sir, na-encounter na nasa exam pero hindi niyo na-review, Sir Cedric? Bale po, mula pa nursing licensure exam po, yung sa community health nursing po, yung primary healthcare talaga, hindi ko po talaga siya kaya. Hindi ko po talaga kayang i-review man lang or ano. Kasi ang dami pong terms, mga terminology po sa primary healthcare and isa po sa kahinaan ko ay memorization. Hindi ko po talaga kayang i-memorize kasi nawawala agad siya sa utak ko. Kaya feeling ko yun po yung reason why nahirapan din po ako sa primary healthcare. Pero hindi po siya nag-reflect dun sa grade ko kasi yung primary healthcare pa po tuloy yung naging highest score ko ngayong board exam. And ang nangyari po nun is meron po talagang mga questions na mapapaha. Mapapaganon ko po talaga. Hindi ko po talaga siya naaral, hindi ko po talaga siya nadaanan sa review ko. Meron po talagang mga ganong questions. Hindi na po siya nawala. Opo. Ito sir, para maalam din and malinaw din sa ating audience, kayo ba sir ay nag-self-review lamang or nag-enroll kayo sa mga review center? And sa tingin niyo sir, alin ba ang mas effective diyan para sa mga nagbabalak maging midwife? Ano bang mas effective sir? Talaga mag-self-review na lang o
kailangan review center talaga, Sir Cedric? Sige po. Bale sir, ang nangyari po sa akin ngayong midwifery licensure is nag-self-review lang po talaga ako. And parang inasahan ko na lang rin po yung mga knowledge ko nung nag-review ako for the nursing licensure exam. So parang naka-help din po kasi yung mga knowledge ko before eh. Tapos as for my advice po sa mga magti-take pa lang or sa mga eyeing to take the midwifery licensure exam, it depends upon you po kasi talaga kung need mo ba sa sarili mo ng self-review or ng review center. Pero ang advantage naman po kasi ng review center, meron ka pong sinusunod na routine. Meron po kayong sariling rules and regulations and mas magiging effective yun sa mga tao na gusto ng organization. Like kung organized kang tao, need mo talaga ng review center. Tapos pag magsi-self-review ka naman, okay lang din, basta alam mo sa sarili mo na disiplinado ka. Kasi yung review center natin, great help talaga siya. Great help siya na mapasimplify yung mga concepts. Great help siya para magbigay ng mga ideas sa inyo kung paano yung atake ng mga questions, ganun. And as for me naman po kasi, naranasan ko na mag-review center nung sa nursing licensure examination. So sabi ko dito sa midwifery licensure, sabi parang kaya ko namang maiba naman, ganun. Parang self-review naman and feeling ko naman po kasi kaya kong mag-review na kasi meron na po akong na establish na routine before. So, nasa sa inyo po talaga eh. Kilalanin niyo muna po yung sarili niyo kung ano talaga yung gusto niyo, kung ano yung applicable for you. Yun po. Okay po. Ito balik-balik ako sir sa ano, sa pag-exam natin. During the exam po ano, may ano, ano sir yung parang tinuturing niyo na ano, na pinaka nakakakaba or pinaka nakakatakot na part ng exam? Meron ba sir tanong dun sa exam na muntika nating hindi masagutan, Sir Cedric? Nung sa exam po, tinatry ko talagang sagutan lahat eh. Kasi sayang ang points kahit mali man yan or malay natin sumamba naman tayo nung ano. Kasi mahirap naman po talaga kasi yung board exam. And yun po, isa po yun sa kinakatakot ko na yung mga unfamiliar questions, mga unfamiliar answers, mapapaano ka lang, mapapamura ka na lang talaga kung nandoon ka. And actually po, isa pa sa kinakatakutan ko is yung magbura sa answer sheet. And meron po akong dalawang bura talaga. Tapos, natatakot pa po ako nun kasi binubura ko yung answer ko dun sa isang number. Tapos kumakalat yung ink nung lapis. Tapos kinakabahan na ako, muntik na talaga ako nun umiyak. Buti na lang po pumasa naman at nag-top notcher pa. And di naman naging hadlang yung erasure talaga. Okay po, iyon. So, buti na lang sir ano, talagang, hindi naman yung naging hadlang para tayo ay mag-rank 1 dito nga po sa examination na ito. Pero ito, sir, ngayon kayo ay yun nga, rank 1 or top notcher dito sa midwifery exam. Nararamdaman niyo ba sir personally na parang tumataas na yung expectation sa'yo, una ng iyong family and ng mga taong nakapaligid sa'tin, Sir Cedric? Ay, even before, sir. Even before po talaga, nafe-feel ko na yung pressure. Although, hindi naman po sa akin sinasabi directly ng family ko or ng other people. Hindi naman po sila nagsasabi na dapat ganito ka, dapat ganito yung ginagawa mo, dapat ano, hindi naman po sila controlling. Pero feeling ko kasi, sir, sarili ko na yung nagpe-pressure sa akin eh. As sa panganay na anak ko, feeling ko kasi need kong saluhin ang responsibility ng parents ko, lalo na tumatanda na din po sila. And yun, hindi naman po mawawala talaga yung pressure sa mga students and sa mga tulad nating nangangarap. And I think yung pressure naman na po yun is, di ba parehas nga po nung sa mga diamond, sa mga stones and mga gems po natin, na need nila ng pressure so that maging kapaki-pakinabang and also para makita po talaga yung fullest potential ng isang bagay. Ganun po. Okay. Eto sir, ito medyo controversial itong sunod kong katanungan. May mga nagsasabi sir na yun nga, actually may narinig ako sir na nagsasabi yung mga midwife daw mabababa ang sahod, ayan. Yan na naman tayo sa usaping sahod.
Ano ang perception or pananaw niyo dito, Sir Cedric? Actually, sir, totoo naman eh. Totoo naman po talaga na mababa ang sahod dito. And as a healthcare professional po, na yung nga, nurse na rin po ako and midwife na rin, we really need to demand. Need po natin mag-demand kasi hindi po talaga nasusustain ang healthcare system dito sa Philippines na ganito lang po ang nakukuhang sweldo, ang nakukuhang benefits ng mga healthcare professionals. So we demand not just the government but all sectors po na kaya naman po talaga and may power na kayang itaas man lamang ang sahod ng mga healthcare professionals natin kasi yun nga po, based on statistics naman na din po na madami tayong healthcare professionals na lumilipad talaga ng ibang bansa kasi kulang ang opportunity, kulang ang sahod, hindi po sila mabubuhay dito sa Pilipinas pag hindi sila lumipad sa ibang bansa. So, I really think need mag-step up or need natin ng much more sustainable and much more higher salary sa ating mga healthcare professionals kasi kawawa po ang bansa. Kawawa po talaga tayong lahat. Alright, very well said, Sir Cedric. Ngayon sir na kayo ay ganap ng, midwife or pasado na kayo sa midwifery exam, saan niyo sir balak mag-practice ng inyong profession? Halimbawa sa RHU ba, community, sa lying-in, sa ospital, or may balak kayo sir mag-abroad? Sir Cedric. Bale po, sa ngayon, ang plano ko po is mag-experience talaga dito muna sa Philippines. Kasi wala naman po akong madadala kasi sa ibang bansa. Need talaga ng experience. So bale, ang ginawa ko po nung mga mid-review ko po nitong midwifery licensure exam, nag-send na rin naman po ako ng mga application and also resume sa mga hospitals, mga big hospitals po around Bicol and also I will try din po na magpunta sa Manila since nandun po yung opportunity talaga. And yung as for the abroad naman po, nasa isip ko naman na talaga siya. Parang nasa goal ko na din po yun, pero not now. Parang soon pa siya kasi need ko muna po talaga na matuto kung ano yung nandito sa Pilipinas. Ano ba yung kulang? Gusto ko po munang maranasan yung paghihirap ng isang nurse midwife dito sa Pilipinas para alam ko din po yung feeling nung mga nakakapag-decide or yung mga lumuwas na talaga kasi yun po kulang po kasi talaga dito sa Philippines kaya yun yung sir. Okay po, okay po. Ito sir, yamang nandito tayo sa ating program and meron na kayong credibility sir na magsalita. Ano ba sir yung sa tingin niyo sir pinakamalaking misconception ng tao sa midwife o sa midwifery na gusto niyong itama ngayon, Sir Cedric? Hmm. Yung ano po siguro, yung pag midwife, dapat babae lang. Yun po. Kasi meron nga po ako nakita sa isang post dun sa Facebook na ano na daw po tawag sa akin, mid-husband? Ganun na daw po. Ganun na daw po ba? So, kasi ano, kung willing ka talaga to serve the people and also willing ka sa trabaho ng isang midwife, walang problema kahit anong gender ka man kahit anong gender identity mo. Basta nagtatrabaho ka ng marangal. And isa pa po siguro is yung sinasabi nila na midwife lang. Yun po, yung nilalagyan nila sa dulo lagi ng lang. Hindi, though sabihin natin na medyo mababa talaga ang sweldo ng mga midwife as compared. And sa hierarchy naman po kasi medyo mababa talaga ang midwife as compared sa nurses, sa doctors and all. Pero ang trabaho po ng midwife, mahirap. Mahirap po talaga kasi nagbibigay po tayo or naglalabas tayo ng buhay dito sa mundo eh. Yun po yung parang starting point ng isang buhay ng tao. Kaya hindi po pwede na minamaliit ang mga midwife. Kasi without the midwives, without the nurses, without the healthcare professionals, hindi po tayo matutulungan na ilabas dito sa mundo. So, ganun po. Okay po yun. Very well said.
Sir. Ngayon sir, na siyempre nung nag-exam kayo, nung nag-exam kayo last, kung hindi ako nung mga nakarang araw ng examination niyo sir, siyempre naman merong mga hindi nakapasa. Ano sir ang message niyo sa kanila, sa mga hindi pumasa nung examination sa midwife, Sir Cedric? Bale po, meron talaga po kasi kaming mga schoolmates na hindi talaga po pinalad. And yun nga po, yung parang ano yung parang ang tawag nun, dilemma. Ganun po yung nagiging dilemma ko ngayon kasi yun nga parang nag-top notcher ako pero may mga naiwan. So I'm really really sad for them pero I'm really hopeful talaga para sa kanila. Kasi yung tayo pong lahat, meron tayong sari-sariling timeline eh. Yung timeline na yun, thankful po ako na binigay sa akin ni Lord yung timeline na yun ngayon. And to those people po na hindi pinalad ngayon, alam ko pong babalik sila ng mas malakas. Alam ko pong babalik sila ng mas maraming hope na pinanghahawakan. And time will come, kayo naman ang susunod na nandito sa posisyon ko. And huwag po kayo pang hinaan ng loob kasi meron pong plano ang Diyos for all of us. Maybe hindi pa sa ngayon, maybe you are sad, maybe yung ibang tao is nawawalan na talaga ng pag-asa. Pero kapit lang talaga. Kasi ito pong narating ko ngayon, prayer lang din po to dati. Kung magpipray lang po tayo, kung magtatrust tayo kay God, kung yung faith natin palalakasin talaga natin, wala tayong hindi malalampasan pong mga problema. So, to those people po na hindi talaga pinalad, I will pray for you and soonest you will come back stronger. Okay po. Yun po. Kayo sir, personally, dumating ba sa point sir na, ano kaya kung wag ko nang ituloy 'tong ano, yung nasabi nating, ano kaya kung wag ko nang ituloy 'tong ano, midwifery. Parang ang Mara- hirap, maraming pagsubok, mga gano'n. Dumating ba sa point na gano'n sir, yung ating naramdaman? Maraming beses sir, maraming beses na sabi ko, tuloy pa ba? Okay pa ba ako? Kaya ko pa ba? Ganun po. And masyado pong madaming problems and struggles din po kasing naharap yung family ko financially, mentally, emotionally, physically, lahat-lahat na, holistically po, madaming struggles talagang nangyari sa buhay namin. May time pa po noon na parang meron na ditong pumunta na ano, parang yung mga nahiraman ni mama ng pera, tapos parang pinagmumura na daw siya, which is hindi ko po yun alam. Hindi ko yun alam nung nagre-review ako. Nalaman ko lang po yun nung exact announcement na po ng pagiging top 1. Pag-hug ko po nun kay Lola, tapos umiiyak na din siya, and then sabi niya po na worth it naman daw po yung parang pagod and also yung mga nagsalita kay mama noon before. And I really do hope na sana po may ahon ko talaga yung family ko with this kind of achievement of mine po. Yun lang sir. Iyon, ayun. So, ako din nabigla din ako sir. Pero for sure, proud na proud sa'yo sir, yung iyong family, yung iyong pamilya, yung nanay. Pero anyway sir, Yes eto ito. po. Ngayong, kayo po ay midwife na, ano sir yung mga future plans pa natin? May plano ba tayo sir mag-doktor, ganyan? Sir Cedric? As for my future plan po, actually, nung kinder pa po, siguro ako, ang nilalagay ko po talaga lagi sa ano, di ba po, pag kinder, pag graduation, meron yan yung parang dream, kung ano yung dream or ano. Lagi po talagang doktor yung nilalagay ko dun sa ano. And ngayon pong naranasan ko na kasi yung pagiging nurse and also yung pagiging midwife, sabi ko parang enough na for me. Pero hindi ko po kino-close yung door ko sa pag-pursue po ng doctor. Kasi though ano, nasa isip ko po siya, pero financially wise, parang need ko muna mag-work for the doctor dream. So parang ganun po yung nafe-feel ko ngayon. And hindi ko naman po siya ano, parang pinakawalan na yung pangarap na yon. Nandun pa po siya sa mga plan E. Pero may plan A, plan B, nandun siya po, plan E na muna po siya. And ang plano ko muna po ngayon is makapasok muna ako sa work. Yun muna po.
Okay. Eto sir, itong sunod kong katanungan, hahamon naman ito sir sa ating ano, pag-iisip, and yung ating mga panukala regarding pa sa ano, sa midwife. Kung sakali sir, nabibigyan ka ng pagkakataon na yun nga, magsusulong tayo ng batas para sa midwife o sa mga midwife, ano sir yung parang ano, ipapanukala mo rito, Sir Cedric? Ang main problem po talaga kasi ngayon ng midwifery is yung opportunities nila eh. So kung mabibigyan po talaga ako ng chance na magpatupad ng kahit anumang panukala or batas regarding midwifery or midwives, yung dagdag oportunidad, ang dagdag sahod sa lahat ng midwife po. And yun nga po, sir, yun na kasi sabi ko kanina na problem talaga. Yun, yun po yung critical point ngayon sa midwives, kaya po medyo nakukulangan na tayo ng midwives, pero ang dami pong stagnant na midwife na hindi nakakakuha ng work. Kaya kung meron po tayong better opportunities na ibibigay sa lahat ng midwife sa buong mundo, then magkakaroon po ng chance yung mga midwife natin na umangat po ang buhay. Kasi hindi nga lang po tayo midwife lang. Hindi lang tayo midwife. Kaya need po natin kung may mga nakikinig man na government agency or any health sector or private sector, kung kaya lang naman po, sana po mapataas natin ang sweldo and mapataas natin lahat ng opportunity na binibigay po sa mga midwives. Okay po. Ito sir, maisingit ko lang na katanungan 'no, ano po, kayo sir personally, na-experience niyo ba sir na during that time na kayo ay nag-aaral, meron tayong mga yung mga tao sa paligid or ang masakit mga kamag-anak pa natin na nagsasalita na para tayong dina-down. Halimbawa, "Eh, hindi naman makakatapos 'yan, eh." Mga gano'n. Yung mga gano'ng, pananalita, "Ay, ba't pa kasi hindi naman 'yan makakatapos." Na-experience ba natin yung gano'n, Sir Cedric? And ngayon na kayo ay yun nga, nasa rurok na ng tagumpay, ano ba ang masasabi niyo sa kanila, sir, kung sakali man? Fortunately naman po, sir, wala pong ganong family member. Wala po akong ganong angkan, kumbaga. Thankful po ako na ganun po sila ka-supportive talaga sa lahat ng tinatahak ko po talaga sa buhay. Although, yun nga po, financially incapacitated po kasi ang family namin. Pero still, pinupush po talaga nila ako kung ano talaga yung gusto ko eh. Kaya kahit mahal po yung nursing school, kahit may RLF po talagang binabayaran per sem, pinush po talaga nila ako eh. Kasi yun po talaga yung pangarap ko. So, fun fact nga po, sir, nung first year po ako, di ba, papasok po ng university. Then, ang nangyari po nun, meron po, di ba, diyang, three choices na mga program. Like yung bachelor, kung ano po yung first choice, ano yung second choice. Tapos, ang ginawa ko po nun is, lahat po yun, Bachelor of Science in Nursing. First to third choice ko po nun, Bachelor of Science in Nursing yung nilagay ko. So parang ang nasa isip ko po nun, wala talaga kasi akong ibang gustong puntahan. Gusto ko po talaga healthcare. So yun parang maski po yung school, parang wala silang choice. Parang ganun po. Kasi yun lang po yung choice talaga na nilagay ko doon. And thankful naman po ako na very supportive po talaga ang family ko. Although beyond my family, meron naman pong mga nagda-doubt talaga sa capability ko. So, yun, I wish good for everyone. Yun po. Okay. So sige, ito sir, bago tayo magtapos kasi papaubos na yung ating, linya. Ano na lang sir ang message niyo sa mga aspiring lawyer, ay, aspiring midwives rather, and, kung meron kayong gustong pasalamatan sa tagumpay ninyo, Sir Cedric, bigay ko sa inyo ulit ang linya. Go ahead, sir. Okay po. So, bale po, very thankful po ako sa parents ko, sa family ko. Alam na po nila yan kung ano po yung gusto kong sabihin dito. And thankful din po ako dun sa mga tao po na nagpahiram sa akin ng mga review materials. Sila Ate Janet, sila Ana, si Rex Edmond, sila Sir Neil, and other people pa po na nagbibigay sa akin ng mga ideas. Sila Ate Tinay, mga yan. Very thankful po ako kasi binigyan niyo po ako ng karagdagang kaalaman para po sa tatahakin ko pong journey. And also po,
To the aspiring or to the nurses na nag-a-eye din po ng midwifery licensure examination and to the student midwives ngayon, ang pinaka-advice ko po sa inyo is preparation. Yun po. Mag-pray lang po lagi and with your hard work, with your dedication, with your discipline, daily discipline na yan, pupuntahan niyo po talaga kung ano man yung narating ko. Kasi yun lang po yung naging puhunan ko talaga. Walang backer system, walang finance-wise, hindi naman din. So, basically, puhunan talaga ang sipag at tiyaga. Pag ginawa mo yung part mo, si Lord na bahala sa iba. So, just continue praying, pray and pray and pray until masasabi nyo na lang na all of it has a reason. So, yun po, sir.